Kakagraduate ko lang ng kursong computer engineering. Pero plano kong mag-aral ulit ng ibang computer-related na kurso. Pero dahil kinapos ang pamilya ko sa pera, ay naghanap muna ako ng trabaho para kahit papaano ay makatulong ako sa panggastos. Sa kabutihang palad, ay tinawagan ako ng isang kamag-anak namin na tulungan ang isang kaibigan niyang mag-manage ng internet shop nito. Kaya naging assistant manager technician ako sa kanyang 24-hour internet shop. Sa ngayon, ay pansamantala ko munang itinigil ang plano ko sa pag-aaral. Dahil kadalasan ay nasa night shift ako, dahil gusto ng amo ko na lalaki ang mag-manage din sa gabi. Sa ngayon, ay 1 taon na ako dito sa shop. Sa pangkalahatan ay maayos naman ang trabaho ko dahil gusto ko rin naman ang mga ginagawa ko. Bukod pa sa dahilang dito din sa shop na to ako nagkaroon ng karanasan na hindi ko talaga inaasahan. Ako nga pala si Jimmy. Jim na lang for short. 24 ang edad. Moreno at may taas na 5'8". Laking Pangasinan. Nang tawagan ako ng aking kamag-anak na tulungan ko na lang ang kaibigan niya sa pag-manage ng contract nito, ay agad-agad akong sumang-ayon. Kaya't mula sa Pangasinan ay napadpad ako sa Mandaluyong. Dito magsisimula ang istoryang nais kong ibahagi sa inyo. Isang karanasang tumatak sa isip ko at magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Tawagin na lang natin siyang Wanda, ang babaeng pumukaw sa aking kaisipan at nagpasiklab ng aking damdamin. Nagsimula ito mga ilang buwan na nang may naging customer kami sa shop na isang foreigner. Madalas siyang gumamit ng internet sa magdamag. Paminsan-minsan ay nagpapaturo din siyang gumamit ng computer dahil hindi daw siya gaanong maalam sa paggamit nito. Kaya naman maya't maya ay nagpapatulong siya sa akin para mag-encode ng mga financial statement ng kaniyang negosyo o magpa-print ng mga litrato ng pamilya niya. Sa simula ay paisa-isang oras siyang mag-internet sa isang linggo hanggang sa naging araw-araw na to. Hanggang dumating pa nga sa punto na mahigit 4 na oras siya kung magbabad sa internet. At dahil naging suki na nga namin siya sa shop, ay nagkapalagayang loob ko si Wanda. Isa siyang Nigerian. 10 taon na siyang naninirahan dito sa Pinas at nagpapatakbo ng isang segunda mano o surplus item shop sa palengke. Malapit lang din dito sa pwesto namin. Dati daw siyang nagtatrabaho bilang factory worker sa bansa nila. Nang magpasya ang kanyang asawang factory worker din na magpakasal na sila. Sa Pinas daw sila nag-honeymoon. At nagustuhan nga raw ni Wanda ang lugar. Kaya't nagdesisyon siyang dito na manirahan. Dahil inalok naman ang kanyang mister ng isang kaibigan din nilang Pinoy na mamuhunan na dito. Sa ngayon ay kasosyo ng mag-asawa ang kaibigang Pinoy sa pagpapatakbo ng nasabing surplus shop. Samantala, sa Nigeria pa rin ang trabaho ng mister ni Wanda, kaya't bumibisita lamang to sa Pilipinas para magbakasyon kada 6 na buwan. Kaya naman sa kanya muna nito iniatang ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo sa palengke. 20 taon na silang mag-asawa ngayon. Pero hindi sila sinuwerte na mabiyayaan ng anak, kaya sa pagninegosyo na lamang at trabaho nila tinuon ang kanilang atensyon. Bagamat may mga pamangkin silang sa kanila na lumaki at pinag-aaral na rin. Hindi rin naman ako nahirapang makipagkomunikasyon sa misis dahil marunong itong magtagalog. Masasabi kong lihim kong hinahangaan si Wanda. Dahil bukod sa may magandang ugali at may karisma ang kanyang personalidad,
ay napanatili rin niya ang kanyang magandang pangangatawan. Sa aking palagay, ay iba-iba ang batayan nating mga lalaki sa kagandahan ng isang babae, lalo na sa edad niyang 40 na. Bukod kasi sa kayumanggi ang kulay, matangkad ring babae si Wanda na nasa taas na 5'10". Dagdag pa dito, ang makurba ngunit may konting bilbil na bewang. Nahawig din siya kay Venus Williams. Pero hindi sa paglalaro ng tennis siya nahilig, kung hindi sa pagtakbo. Nabanggit din niya sa akin na naging atleta siya ng marathon sa mga palaro doon sa bansa nila. Pero sumasali pa rin daw siya sa mga ganitong okasyon sa Pinas. Minsan, nabanggit din niyang sumali din daw siya sa Barcelona Olympics, bagamat hindi siya nanalo ng medalya. Noong nakaraang linggo lang, ay nabalitaan ko sa kanya na nagsarado na ang pabrikang pinagtatrabahuhan ng kanyang mister at pansamantalang naghahanap ito ng trabaho. Kaya habang naghahanap ng trabaho ang kanyang asawa, ay pansamantalang sinusustentuhan ni Wanda ang panggastos ng kanyang pamilya sa Nigeria. Imbis na maging dahilan to para mabawasan ang kanyang pag-i-internet, ay lalong naging madalas pa nga to dahil palagi na niyang kinukumusta ang kanyang asawa at pamilya doon hanggang sa mabalitaan na ni Wanda nang tanggap ulit ang mister niya sa ibang pabrika bilang manager. Ang problema nga lang, hindi muna makabisita ang kanyang mister dahil bago pa lang sa trabaho at kailangan daw nitong magpakasipag. Minsan, habang kausap ni Wanda ang kanyang mister sa Skype, ay hindi ko naiwasang marinig ang pangalan ko habang nakaupo ako sa counter. Hindi ko lang maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila dahil nag-uusap sila sa lengguwahe nila sa Nigeria. Halatang ako nga ang kanilang pinag-uusapan dahil nang lumingon si Wanda sa akin ay ngumiti ito. At tumingin siya sa akin ng tila may nais ipahiwatig. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tingin ko ay may kung ano sa usapan nilang mag-asawa. Sa mga pagbalik niya sa shop, ay naging mapang-akit siya sa aking paningin dahil nahihilig siyang magsuot ng mga suot na ginagamit sa pagja-jogging o pang-marathon. Tank top, jogging pants, short shorts. Kung hindi ganito, ay naka-spaghetti strap na blouse siya at fit na maong. Minsan naman ay suot niya ang cross-training t-shirt niya. Nagiging malambing din siya sa akin kapag may pinapa-upload siyang mga litrato sa account niya at itatag sa mister niya. Hindi ko maiwasang maasiwa dahil karamihan sa mga ina-upload niyang litrato ay puro mga sexy ang postura niya. Sa simula ay mga random poses lang, pero ang mga kasunod ay hindi ko na talaga kinaya pa. Katulad na lang, nung picture niyang nasa sofa siya at nakabukas ang mga legs habang nakangiti. Bagamat nakasuot siya ng mga damit, ay hindi ko maiwasang pag-isipan siya ng kung ano-ano sa aking isipan. Alam kong labis na akong nadadala sa mga natutuklasan ko sa kanya, pero pilit na lang akong nagpapakatatag bilang lalaki. Ganito na lang ng ganito ang pinapagawa ni Wanda sa akin. Kadalasan ay kapag nag-a-upload siya ay nasa likuran ko siya, habang nakaupo siya at nakaharap sa screen. Ang mga braso niya ay nakasandal naman sa pasimano para i-operate ang computer. Sa ganitong pagkakataon, ay hindi ko maiwasan na hindi pagpawisan talaga ng husto. Lalo na kapag dumidikit siya sa akin para lang makita ng malapitan ang monitor ng computer. Isang gabi, ay malakas ang bagsak ng ulan sa lugar namin na tila ba bumabagyo. Kaya naman mabibilang lang ang mga parokyano ng shop, kabilang si Wanda, na abala sa pakikipag-chat sa kanyang mister.
Maya-maya pa ay nagpaalam sa akin ang ginang na pupunta siya sa washroom. Siguro matapos lamang ang 5 minuto ay biglang nag-blackout. Mabuti nga at humina na ang buhos ng ulan at gumana ang emergency light, kaya naman mabilis kong naalalayan ang mga parokyano na lumabas na ng shop. Tinawagan ko ang amo ko at binilinan naman niya kung isarado ko na lang ang shop kapag hindi bumalik ang kuryente sa loob ng 10 minuto. Nang hindi nga ito bumalik, ay naghanda na akong isarado ang shop. Inayos ko ang mga gamit sa pwesto ko nang maalala ko si Wanda. Hindi pa ito lumalabas sa washroom at hindi ko rin nakitang lumabas sa shop. Kaya naman kinuha ko agad ang flashlight at dumiretso sa likod ng shop. Hindi agad maririnig kung may tao sa likod dahil bago makapunta sa washroom ay may isa pang pinto pang bubuksan. Kaya tama ang hinala ko nang marinig ko ang boses ni Wanda na bagamat sumisigaw ay hindi naman hysterical o galit. Yun pala'y hindi na gumagana ang doorknob dahil dispalinghado na to. May tao ba dyan? Nakulong ako dito sa banyo. Patulong naman akong buksan ang pinto. Andito na ako. Saglit lang, Wanda, sabi ko. Wala akong magawa kundi baklasin na lang ang pita ng pintuan ng martilyo. Tsaka ako nabungaran si Wanda. Napawisan na dahil sa pagkakakulong niya sa banyo ng ilang minuto. Sa pagkakabasa ng pawis, ay hindi ko naiwasang mapagmasdan siya ng panandalian. Napakahat niya talaga. Ay talagang kaaya-aya ang kanyang itsura ng mga oras na yun. Pasensya ka na, Wanda. Hindi ko alam na sira ang pihitan ng pintuan. Walang problema. Akala ko maiiwan na ako sa washroom. Ang dilim pa naman. Hindi ko matanggal ang tingin ko kay Wanda sa loob ng washroom na iyon. Habang iniaabot ko sa kanya ang tuwalya at ipinupunas naman niya yun sa katawan niya. Sa puntong yun ay namanhid na ang mukha ko at tila nahipnotismo sa magandang binibini na nasa harapan ko. Nahalata ang magandang figura dahil sa damit niyang puro pawis. Hindi ko na inintindi kung ano pa ang ipinagsasabi niya habang nakatayo siya sa harap ko. Nakatutok lang ang flashlight ko sa kanya hanggang sa hindi ko na namalayan ang lahat. Nakita ko na lang ang sarili ko na nasa loob na rin ng banyo kasama siya at ang flashlight ay nasa sahig na habang nakatalikod sa akin si Wanda. Nakayakap ako sa kanya ng mahigpit. Puro biglas at tulak ang ginawa ni Wanda sa akin noon. Pero kahit matangkad siya, ay mas malakas pa rin naman ako kaya nagawa kong pigilan ang pagtutol niya sa akin. Jim, may asawa na ako, malito. Pakiusap ni Wanda sa akin. Pero sadyang nabingin ako ng aking kahinaan at hindi na inintindi ang mga sinasabi niya. Isang malambing, ngunit mapanganib na halik ang ginawad ko sa kanya na naging dahilan ng kanyang unti-unting pagtugon. Sa huli, tuluyan kong nakalas ang lahat sa kanya. At sa madilim na gabing yun, ay tuluyan kong napasuko sa akin si Wanda. Ang kaninang nagpupumiglas ay ngayon nakayakap na rin sa akin at tila ayaw nang bumitaw sa aming nasimulang kasalanan. Halata akong labis na nangulila at namimiss na rin ni Wanda ang kanyang mister, kaya't madali lamang tong naging marupok sa akin. Nang gabing yon, habang nakasandal sa pader si Wanda, ay hinayaan niya ako na magsilbing asawa niya para tugunan ang matagal ng pangungulila niya sa mister niya. Aminado kong may halong konsensya ang dating sa akin habang pinagmamasdan ko ang magandang mukha niya. Ngunit sadyang tao lang din ako at may sarili ding kahinaan. Maya-maya pa, ay tuluyan na rin kaming natauhan sa isa't isa, kasabay ng pagbalik ng ilaw.
Bahagyang magulo ang buhok ni Wanda habang inaayos ang sarili ng mga oras na yon. Walang kibo siyang umalis ng washroom. Gustuhin ko mang humingi ng dispensa ay hindi ko naman nagawa dahil alam kong ginusto ko rin ang kalokohang ginawa ko. Isang buwan din akong hindi mapakali sa sarili ko. Simula kasi nung mangyari yun ay hindi na bumalik si Wanda sa may shop. Siguro nga ay inihahanda na niya ang reklamo para sa akin. Nag-iipon lang ng pruweba. At iyon nga. Noong gabing nasa shop ako ay dumating na nga si Wanda. Pero kasama ang mister niya na nakilala ko base sa mga litrato doon sa FB niya. "Hi Jim," bati ni Wanda. "Hello Wanda," sagot ko. "You know my husband Binto, right?" Formal namang pinakilala ko ni Wanda sa mister niya na malugod na nakipag-shake hands sa akin. "Gusto ka sanang kausapin ni Binto, if okay lang sa'yo." Pumayag naman ako kaya habang nagko-computer si Wanda, ay nag-usap kami ni Binto sa counter. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang lalaki nang sinabi niya sa akin na alam niya ang nangyari sa amin ni Wanda dahil ikinuwento ito ng asawa niya sa kanya. Dahil hindi ako kumibo, ay tinanggap niyang totoo nga ang nangyari. Kaya naman sinabi niya sa akin na hindi naman siya galit sa namagitan sa amin ng asawa niya. Bagkus nga raw, ay nagpapasalamat pa nga siya dahil napasaya ko raw ang asawa niya habang wala siya. Inamin niya sa akin na iba ang kaisipan niya pagdating sa mga ganitong bagay ng pag-aasawa. Open daw siya, basta't ang alam daw niya ay mahal niya ang asawa niya at ganun din ang misis niya. Kaya't gagawin niya ang lahat para lang mapasaya din to. Minsan daw, nung nag-usap sila sa Skype ni Wanda, nabanggit daw ng misis niya na type niya raw ako. Bigla kong naalala yung araw na panay ang sulyap ni Wanda sa akin. Iyon marahil ang sinasabi ng lalaki. Nang mga panahon daw na yun, ay lubos ang pangungulila ni Wanda. Pero ayaw naman daw nitong magtaksil sa kanya kahit pinapayagan na to ni Binto na gawin ang nais niya. Siguro nga lang daw yung namagitan sa aming dalawa nun ay hindi pa ganoon kahanda si Wanda. Sa madaling salita, pumayag si Binto na habang wala siya rito ay ako muna ang magsisilbi bilang siya. Ako ang aako ng responsibilidad niya sa misis niya sa tuwing mangungulila ito sa kanya. Kahit hindi ako diretsyong sumagot na payag ako sa weirdong idea niya, ay alam na niya kung ano ang magiging sagot ko. Dahil alam kong pansin niyang kursunada ko rin ang misis niya. At gusto naman ako ni Wanda bilang isang kalaguyo. Pero kapag nandito naman daw si Binto sa Pinas, ay asahan ko daw na dapat ay kapiling niya si Wanda. Naging ganoon na nga ang sitwasyon namin. Kapag wala si Binto dito sa Pinas, ay ako ang kasama ni Wanda. Ako ang tumutugon sa lahat ng pangangailangan niya, lalo na sa kama. Naging mabuting kaibigan ako sa kanya. At ganun din siya sa akin. Ginawa ko din naman ang lahat para maging masaya siya sa setup namin. Pero noong nakaraang linggo, ay nagpaalam na sa akin si Wanda. Nababalik na siya sa Nigeria para manirahan na roon. Tinanggap daw niya ang alok ng gobyerno nila na maging trainer sa isang athletic program ng mga atleta na sasali sa Olympics bilang marathoners. Pumayag naman daw ang kanyang asawa, kaya ipinagbili na niya ang lahat ng asset nila, kasama na ang negosyo nila sa surplus shop. Nalungkot kami parehas sa naging desisyon niya, pero wala naman akong magagawa. Nang sumunod na araw, ay bumalik na nga siya sa bansa nila. Kahit masakit sa akin, ay tinanggap ko na rin na ang lahat ay pansamantala lamang. Kung nasaan ka man, ay kahit papaano, ay napasaya mo rin ako
Wanda. Maraming salamat po sa nakinig ng aking istorya.